Day number 26, 100 days journey for our CHJC 45th Church Anniversary. Our text for today will be on 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Mayroon pong isang kwento patungkol doon sa dalawang magkapatid na ulila na sa kanilang mga magulang. Ang panganay ay responsable, mabait, at maalalahanin at malingap sa kanyang bunsong kapatid. Kabaligtaran naman ang kanyang kapatid na bunso, napabarkada at sinasangkot sa gulo at siya'y nakapatay. Tumakbong pauwi ang bata upang magtago at nakasalubong ang kanyang kuya sa bahay. At ang sabi niya, "Kuya, itago mo ko, ako'y nakapatay." At ang ginawa ng panganay ay itinago ang kapatid, inalis ang napakadumi at madugong damit, inalis ang kanya't ibinigay sa kanyang bunsong kapatid. At paparating ang mga pulis at nakita nilang suot ng panganay ang duguang damit, kaya siya ang hinatak na palabas at siya ang nagdusa sa kasalanan ng kanyang bunsong kapatid. Mga minamahal, higit sa ginawa ng mapagmahal na kapatid na panganay, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kanyang inako ang lahat ng kasalanan natin. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng sanglibutan. At kahit hindi siya nagkasala, kanyang naranasan ang kaparusahan at pait na dulot ng Kalbaryo. At doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Hindi siya nagkasala, ngunit ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Nang kanyang sigaw ang salitang naganap na, ang kapatawaran sa ating kasalanan ay ating nakamtan dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, sa umagang ito at sa pagkakataong ito, ating sariwain sa ating isip ang magagawa ng ating Panginoon. Hindi siya nagkasala, ngunit siya'y nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Dala ang pait, parusa at judgment ng kasalanan. At doon sa krus, ating makakamtan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil siya na hindi nagkasala ang naging kasalanan para sa atin ng ating maabot ang katuwiran na nais ng Panginoon. Magpasalamat po tayo, Panginoong Diyos. Salamat sa krus. Salamat sa sakripisyo ng iyong bugtong na anak. Salamat sa kanyang dugo. At dahil sa kanyang dugo, merong kapatawaran ang aming kasalanan. Kanyang ginawa ang pagliligtas. Hindi lang siya namatay doon sa krus, inilibing, sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay upang kami ay bigyan ng pag-asa. Salamat sa kaligtasang ito. Ang dulot ng kasalanan sa aming buhay ay pinawi na ng Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.